Mega shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito nga po si Roll TV Vlogs. Muling magbabalik at nagbibigay lang po ng konting reaction dito nga po sa post po ni Stephanie baliw na o hindi natin alam kung ob na ba talaga siya o talagang sira na yung kanyang pagkatao, di ba? Dahil sa kanyang pagpo-post, nakikita po natin kung anong klaseng meron pagkatao siya, di ba? Pati yung kanyang post ay sinabi niya dito ay ano Tekram, may nalalaman ka pang pa-text-text ang drama-drama mo, ang hilig-hilig mo makipag-plastic. Saan po ba nakipag-plastic si Tatay Tekram? At saan mo naman nakuha yung sinasabi mo na text na yan o gawa-gawa mo lang yan? At paano mo nasabi na plastic si Tatay Tekram? Di ba? Pagkausap mo ba si Tatay Tekram, may nakikita mo ba sa kanya, sa mukha niya, sa pananalita niya na plastic si Tatay Tekram? Di ba? Hindi kagaya mo after mo makiusap o after mong kausapin si Tatay Tekram or pagkatalikod ni Tatay Tekram, ibinabaligtad mo na, chinichismis mo na sa mga kapwa mong wakwak, di ba? At yung lihim ninyo na malihim yung agenda o yung kasamaan ninyo, pinalaganap nyo na. Sasabi mo pa sa mga post mo, marami ang alipores ni Tatay Tekram na mga vlogger, na mga fake news o nagpapakalat, di ba, ng mga salita namin. Kung kami mga nagpapakalat ng mga bayaran vlogger, di sana meron kaming natanggap kay Tatay Tekram. At sana sinabi ni Tatay Tekram, ito yung sayo, Michelle Japina, ito yung sayo, Ma'am Shimari, ito yung sayo, Rolly TV Vlogs, o ito yung sayo, Askal Lupit. Ganun sana. Kaya lang wala Wala kang resibo na magpapatunay na binayaran kami. Di ba? Dahil sa kagustuhan mo, sa pagtatanggol mo sa Batang Kargador na yan, lumulubog na. Nawawala na si Batang Kargador. Kumbaga, ikaw na ngayon ang sikat. Gusto mong magpasikat, gusto mong sumikat. Kung gusto mong sumikat, sige. Umuwi ka ng Pilipinas, dadaling kita sa TV5, dadaling kita sa GMA7, dadaling kita sa ABS-CBN. At ipapakilala kita kay OG Diaz para kahit papano maturingan na ikaw ay sikat at nagpapasikat ka na gusto mo yata maging artista na para saan? Gusto mo maging artista, maging kontrabida, yung gawa-gawa ng mga salita na mangmamaritesan. Di ba? Dahil sa kagustuhan mong sirain yung pagkatao ni Tatay Tekram, kung ano-ano na lang yung binabato mo sa kanya. Ultimo mga vlogger na nagpusang loob, nagbigay ng malasakit sa kapwa. Sinasabihan mo na bayaran kami. Kung makikita mo, di ba? Stephanie Panyang na hindi ko alam kung ano yung pagkatao mo. Meron ba kami sa mga sinabi namin sa mga live namin na kinakalat namin na paninira kami, na hindi kami pinagkakatiwalaan? Tignan mo yung mga viewers namin. Ilan libo, ilan daan ba ang nanonood sa amin? At tignan mo rin yung mga likes kung totoo ba na naniniwala sila sa amin. Di ba? Yung mga likes na lang po ang magpapatunay na marami pong naniniwala sa amin na hindi kami gawa-gawa lang ng mga salita o ng mga aming mga content. Di ba? Yun na lang yung basihan mo Di ba? Dito kasi, wala ka na lang maibutas at wala ka na lang magawa. Dahil sa kagustuhan mong sirain si Tatay Tekram, hindi mo na alam kung ano nang nangyayari sa pagkatao mo. Ikaw na mismo sumisira sa pagkatao mo. Dahil sa kagustuhan mong magpasikat o sumikat. Di ba? Natabunan na itong Batang Kargador na to na winakuwak ninyo. Kumbaga parang panakipbutas nyo na lang itong Batang Kargador na to para magpasikat ka. Di ba? Kahit na alam namin sa sarili namin na pinagkakakitaan ninyo, kinuha nyo itong Batang Kargador na to dahil alam nyo sa sarili ninyo, pakikinabangan nyo na siya. Di ba? Tapos sasabihin mo si Ballpoint Man, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Wala kang patunay na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Pwedeng-pwede kang kasuhan. Di ba? Hindi mo alam, kinakasuhan ka na ni Ballpoint Man. Di ba? Baka hindi mo alam, pinapa-NBI na yata, o pinapa-imbestiga, o kumukuon, ang tawag dito, yung private detective, para mahanap na kung saan ka o saan lupalop ka dito sa Pilipinas, nakatira para doon ipadala ang subpela mo. Sa sobrang kabaliwan mo, sa sobrang katangahan mo, o sa sobrang kabubuan mo, hindi mo na alam yung mga pinopost mo, kung ano-ano na lang sinasabi mo sa amin. Di ba? Nandiyan yung sinasabihan mo kaming mga sigbin.
Di ba? Nandyan yung sinasabihan mo kami na maling pagpapakalat ng mga pananalita. Kung tutuusin, ikaw ang pwede namin baligtarin sa mga sinasabi mo. Hindi mo alam yung paninirang puri o cyber libel. Di ba? Kumbaga dito, meron lang akong babasahin ng isang galing po sa legal. Kaya alam po, siyempre, hindi naman po natin mababasa lahat dahil gawa po ng ating, kumbaga parang pwedeng-pwede ko lang po sabihin ito na ganito po. The legal talk, paninirang puri sa tao, di ba? Ano ang libel, at slander oral defamation? Number 1 po, malisyosong pagpaparatang at pag-akusa sa isang tao na siya ay manluloko or bayarang vlogger or addict or drug addict, etc. Number 2 po, paglalathala o pagpapakalat ng may ibang mga taong nakakaalam o paninira sa biktima. Di ba? Kagaya na lang po nito, di ba? Sinabi mo kay Ballpoint Man na gumagamit ng nagbabawal na gamot. Meron ka bang resibo? Dapat kung nagsasabi ka ng ganyan, nagpo-post ka ng ganyan, dapat meron kang pinapakita sa post mo. Di ba? Dahil sa katangahan mo, hindi mo alam yung batas na sinasabi mo. Dapat bago ka nagpo-post ng ganyan at magdidemanda ka or magsasabi ka ng mga ganyan, dapat nagre-research ka muna sa Google. O baka pwede ka naman umingi ng isang legal assistance o baka hindi mo alam yan. Dahil kasi nagpapakatanga ka o nagmamatalino ka lang. Di ba? Dahil sa kagustuhan mong sirain si Tatay Tekram, dinamay mo na isa-isa. Di ba? Dahil nare-real talk ka ba namin? Nare-real talk ka ba ni JC at Isaac? Nare-real talk ka ba ni Ma'am Shimari? Nare-real talk ka ba ni Michelle Japina? O ni Ballpoint Man? Yun yung katotohanan dito. Kaya hindi mo magawa, ma-express yung sarili mo dahil hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo. Kumbaga, parang pinapakita mo na lang sa amin na matapang ka, na wala kang inuurungan laban. Yun yung katotohanan dito. Pero alam namin sa likod niyan, basag na basag ka. Huling-huli na namin yung galawan mo. Di ba? Kasi ikaw, yung pinaglalaban mo at yung sinasabi mong mahal mo, na minamahal mo, meron kayong hangad dyan, meron kayong interest kung bakit gusto nyo, di ba, na ginawa nyo na mapunta sa inyo itong batang kargador na to. Kung talagang meron kayong malasakit at pagmamahal dyan, noon pa sana, o nung simula pa lang ng day 1, kinuha nyo na itong batang kargador na to. Hindi ngayon na pwede nyo ng pakinabangan. Malaki na siya, binata na, di ba? Pwede nyo nang gawin yung gusto nyo gawin sa kanya. Di ba? At ito ngayon, di ba? Nangunguna na si Francesca, araw-araw niyang kasama. Di ba? Tingnan nyo ngayon ang itsura ng bata na sinasabi ninyong mahal nyo. Pinabayaan ninyo. Hindi na mukhang karespeto. Wala na sa tamang pag-iisip dahil nilason nyo yung utak ng bata. Nilason nyo sa pera, sa financial, sa material na bagay. Sinilaw ninyo dahil sinabi nyo sa bata, gagawin namin lahat to, papasyal ka namin, ibibigay namin lahat ng luho mo. Di ba? Kaya nga sumama yung bata dahil yun yung plano ninyo. Tapos sasabihin nyo, plastic, nagdadrama-drama sa Tatay Tekram. Kayo ang nakipagplastikan sa family malalastas. Kayo ang gumawa ng isang kasisira ng batang kargador na yan. Di ba? Ayaw nyong tanggapin sa sarili ninyo na totoo lahat ng mga sinasabi namin. Kumbaga, tutuusin dito, nananahimik na si Tatay Tekram at si Porin, pero anong ginagawa mo? Pinoprovoke nyo sila. Pinoprovoke mo si Tatay Tekram. Pinoprovoke mo si Tek Porin. Para saan? Para masabi na magaling ka, matalino ka, magaling kang magpagalit ng tao. Kaya ka nga hindi pinapansin ni Tek Porin at ni Tatay Tekram dahil alam nila sa sarili nila na isa kang baliw na tao at isa kang walang pinag-aralan na tao. Ang pinag-aralan mo ay nasa puwit mo. Yun yung katotohanan dito. Napakasakit lang siguro tanggapin sa sarili mo na hindi mo kayang basagin o sirain ang community ng Tekram. At yun pa ang consequences na ginawa ninyo. Kaya ka galit na galit kay Tatay Tekram dahil wala nang sponsor itong batang kargador na to.
Dahil walang nagtitiwala sa inyo. Dahil wala nang nagtitiwala kay Batang Kargador. At walang sumamang bigatin mga sponsor. Yun yung katotohanan dito. Walang nagtiwala at walang mga mabigatin ng mga sponsor na sumama sa inyong lahat. Dahil akala ninyo, pag nakuha ninyo, nagawa nyo yung plano ninyo, sasama sa inyong lahat. Pero matatalino po ang mga big sponsor at matatalino din po ang mga viewers o subscribers ng Tatay Tekram. Dahil nakita nila na ang ginawa ninyo ay puro kawalang yan. Puro pakikipagplastikan. Puro kayabangan lang. At gusto nyong sumikat. Di ba? So ngayon, pinabayaan naman kayo. Di ba? Pero bakit hanggang ngayon, hindi kayo nagbi-million views? Hindi man umaabot sa 1,000 ang mga viewers ninyo. Di ba? Hindi nag-million views yung ginawa nyong parte dito sa Batang Kargador na to. Yun ang hindi nyo kayang tanggapin. Na hindi nyo kayang pasikatin itong Batang Kargador na to dahil wala na nagtitiwala sa kanya at ang mga sponsor na big sponsor na akala ninyo sasama sa inyo yung mga big sponsor. Hindi, kasi matatalino po sila. At higit sa lahat, matalino ang Tatay Tekram namin. Buti na lang naagapan ni Tatay Tekram yung plano ninyo para sa kanya na sirain at babagsakin nyo siya. Doon kayo nagkamali dahil sa kagustuhan nyo sumikat, kayo mismo ang sumira ng pagkatao ninyo at ang pagkatao nitong Batang Kargador na to. Ngayon, kung gusto mo magdemanda, kung wala kang pambayad ng isang attorney o wala kang sponsor, magpunta ka dito sa Pilipinas, pumunta ka sa PIBAW. PIBAW mo ba? Pasori po o sa sa public attorney office po, di ba? Kasi mali po yun, nabanggit ko, PIBAW na tala. Tuloy, di ba? So, yun yung pagkakamali mo na nagpo-post ka na wala kang alam sa batas sa gobyerno. Kasi tira ka lang ng tira, banat ka lang ng banat, hindi mo alam, ikaw na yung nasisira dito. Tignan mo sa pag-post mo, nakakuha ng malaking butas o laban sa'yo si Ballpoint Man. Pwede kanyang kasuhan ng cyber libel, paninirang puri. Di ba? Dapat nag-aralan mong maigi yung mga hakbang mo. Kasi ang tanga mo, kasi ang bobo mo, kasi wala kang utak. Di ba? Dahil ba sikat itong mga to na binanggit kong mga vlogger, kagaya na lang ni Ballpoint Man, ni Michelle Japina, si Ma'am Marie, JC Isaac, si Brenda Supernanay, dahil sila yung mga sikat, kaya mo ngayon sila binabanatan. Kasi nga, totoo lahat ang sinasabi nila. Dahil hindi mo kaya tapatan at hindi mo kaya ang mga utak namin. Dahil mga utak namin may mga laman. Bago kami nagbibitaw ng salita, pinag-aaralan namin at pinag-iisipan namin ng 10 beses. Hindi kami kagaya mo. Maliit ang pukote mo, walang laman ng utak mo kasi kabubuan at kayabangan lang ang alam mo. Di ba? Tanggapin mo na kasi sa sarili mo na hindi mo kayang tapatan si Tatay Tekram at hanggang ngayon hindi mo siya kayang tapatan. At tanggapin mo na rin na wala talagang sumama sa inyo at walang naniniwala sa inyo. Di ba? Kaya ka nga sobrang galit Di ba? Galit na galit ka kay Tekporen. Para saan? Sa kapritsyohan mo lang. Sa kapritsyohan nyong lahat. Dahil gusto nyong sumikat. Lahat. Di ba? At ang alipores mo, kung makapagsalita kang alipores ni Tatay Tekram, kami, bakit ikaw? Wala ka bang alipores na makitid din ang utak at mga bobo din naman sila? Di ba? Disclaimer po meron pa po kayong alipores na mga teacher na nagtatrabaho sa gobyerno pero hindi rin lang ginagamit ang kanilang mga utak. Kasi pare-pares kayo makikitid ang mga utak. Wala kayong alam gawin kung hindi sirain ang puri ng bawat isang tao. Nare-real talk kayo, hindi nyo kaya panindigan. Di ba? Kung gusto mo magdemanda, daan mo lahat sa legal. Umuwi ka ng Pilipinas. Di ba? Haantayin ka namin lahat. Iintayin ka ni Tatay Tekram. Iintayin ka nila Michelle Japina. Iintayin ka nila Ma'am Marie. At lalong-lalo na si Ballpoint Man. Hindi mo alam.
baka magulat ka na lang, nandyan na yung Sopena, dyan sa ibang bansa, madideport ka pa. Mapapauwi ka dito sa Pilipinas nang wala sa oras dahil sa katangahan at kabubuan mo. Di ba? Sa kagustuhan mong sumira ng tao, kung ano-ano na lang yung sinasabi mo, pati yung personal na buhay na hindi naman dapat relate dito sa mga issue. Sinasama mo, namimersonal ka na ng kapwa mo tao. Kami, nakapokus kami dito sa issue. Dito sa isyong ginawa ninyo, sa pagnakaw ninyo, sa paglason ninyo ng utak ng bata. Dahil galit na galit ka, dahil totoo lahat. Ang paratang namin sa inyong lahat. Lalong-lalo na yan, daising wakwak na yan, na walang kwenta ding tao, na turingan na isang matalinong babae na nagpapastor-pastoran, pero bobo din pala. Diba? Ayaw din niyang tanggapin sa kanyang sarili na pinagkakakitaan din niya itong batang kargador na walang utang na loob. At ito namang nanay, na si Nanay Mansanas, wala ding kwenta. Pare-pares kayo kasi talaga sama-sama kayo. Nagsalib pwersa kayong mga walang kwentang tao dito sa mundong ito. Diba? Dapat ang ginagawa ninyo, ipakalat ninyo yung pagmamahal ninyo dyan sa batang kargador na yan. Diba? Lalong-lalo na yung Nanay Mansanas. Walang silbing nanay ito. Di ba? Nanglilimos ng GCash. May sakit ang asawa. Taggutom ka na. Kaya nanglilimos at nagtatawag ka na sa GCash. Nakakaawa ka naman. Siguro hindi mo inisip sa sarili mo na mangyayari sa buhay ninyo yan. Kung hindi siguro umalis si batang kargador, baka ngayon paldo-paldo ka pa rin. Paldo-paldo kung ilan ang gramo ang pinapagulong mo. Di ba? O ngayon, may sakit ang asawa mo. Saan ka hihingi na sa lolo? Paano mo mapapakain yung mga anak mo? Kaya ka bang tulungan? Di ba? Nananawagan ka na nga na humingi ka ng tulong. Pero bakit ngayon? Hindi ka matulungan itong batang kargador na to. Kasi alam mo sa sarili mo, pinabayaan mo siya. Kaya hindi mo masisisi itong batang kargador na to na wala ding amor sa'yo dahil wala ka kasing inisip kung hindi yung kapritsyohan at bisyo mo. Diba? So yan guys, hanggang dito na lang po yung ating reaction dito. Sa mga gusto magbigay po ng opinion, sa loobin, nandyan po ang ating comment section. Diba? Pindutin nyo na rin po ang bell button, mag-subscribe na rin po kayo para lagi po kayong updated sa mga upload video natin at sa mga live po natin. And God bless po.